Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa ika-14 ng Marso, 2025. Ngayong araw, habang ang buwan ay nagpapaliwanag sa kalangitan, maaari mong maramdaman ang isang mas malalim na koneksyon sa iyong emosyonal na mundo. Ang petsang ito ay isang paanyaya upang pag-aralan kung paano dumadaloy at humuhupa ang iyong damdamin, tulad ng alon sa dalampasigan. Napapansin mo ba kung paano nagbabago ang iyong emosyon sa iba't ibang sitwasyon? Ang mga damdamin mo ay hindi lamang simpleng reaksyon, kundi isang gabay na nagtuturo sa iyo patungo sa mas mataas na antas ng pag-unawa at paglago ng sarili. Sa bawat sandali ng saya, lungkot o pag-aalinlangan, mayroong pagkakataong matuto at lumakas. Ang iyong emosyon ay hindi lamang nagmumula sa panlabas na pangyayari, kundi pati na rin sa iyong panloob na saloobin at pananaw sa buhay. Kapag natutunan mong basahin at unawain ang iyong damdamin, mas magiging madali para sa iyo na magkaroon ng kontrol sa iyong reaksyon sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ang emosyon ay parang isang ilog, may mga pagkakataong ito ay dumadaloy ng tahimik at payapa. Ngunit may mga pagkakataon ding rumaraga sa ito na tila hindi mapipigilan. Sa halip na labanan ang natural na agos nito, subukan mong pag-aralan kung paano ka maaaring sumabay at gamitin ito bilang gabay sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga damdaming iyong nararanasan ngayon ay may dalang mensahe. Ito ay maaaring isang senyales na may kailangang baguhin sa iyong buhay, o isang paalala na kailangan mong pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Maging bukas sa iyong nararamdaman at huwag itong ituring bilang isang hadlang, bagkus ay isang daan patungo sa mas malalim na pagkilala sa iyong sarili. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang pagnilayan kung paano hinuhubog ng iyong sigasig ang iyong mga iniisip at kilos. Ang iyong masidhing damdamin ay maaaring maging isang makapangyarihang puwersa na nagtutulak sa iyo patungo sa iyong mga pangarap, ngunit maaari rin itong maging isang balakid kung hindi mo ito matutunang balansehin. Napansin mo na ba kung paano ka naapektuhan ng iyong mga damdamin sa tuwing may mahalagang desisyon kang kailangang gawin? Ang pag-unawa sa iyong emosyon at pag-aaral kung paano ito gamitin sa positibong paraan ay makakatulong sa iyo upang mas malinaw mong makita ang landas na dapat mong tahakin. Kapag masyadong nadadala ng emosyon, maaaring mahirapan kang makita ang mas malaking larawan o makagawa ng matalinong desisyon. Minsan, ang labis na sigasig ay maaaring humantong sa padalos-dalos na pagkilos, kaya't mahalagang balansehin ito ng maingat na pagsusuri at pagninilay. Subukan mong tanungin ang iyong sarili bago gumawa ng isang malaking hakbang. Ang desisyong ito ba ay isang produkto ng matagal ng pagninilay, o ito ay isang biglaang tugon sa emosyon na nararamdaman ko ngayon? Ang pag-aaral kung paano panatilihing kalmado at lohikal kahit sa harap ng matinding emosyon ay isang mahalagang kasanayan na makakatulong sa iyong tagumpay sa iba't ibang aspeto ng buhay. Hindi mo kailangang pigilan ang iyong damdamin, ngunit mahalagang gamitin ito sa paraang makakatulong sa iyong personal at profesional na pag-unlad. Dahil ang buwan ay nasa masipag na Virgo, ito ay isang panahon upang pagtuunan ng pansin ang mga konkretong resulta ng iyong mga pagsisikap. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay nag-udyok ng masusing pansin sa detalye, kaya't ito ang tamang pagkakataon upang maglaan ng oras sa mga gawaing magdadala ng kaayusan sa iyong paligid. Minsan, sa dami ng ating ginagawa, hindi natin napapansin ang maliliit na bagay na may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na buhay.
Ito na ang tamang sandali upang bigyan ng pansin ang mga ito. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsasaayos ng iyong tahanan, pagtapos ng isang matagal ng proyekto, o pagbibigay pansin sa iyong kalusugan at pangangatawan. Ang enerhiyang hatid ng Virgo ay nagdudulot ng pagnanais na gawing mas maayos, mas epesyente, at mas organisado ang iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ito rin ang panahon upang pag-isipan kung paano mo mapapahusay ang iyong produktibidad at kung paano mo mas matitiyak na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay may positibong resulta. Ang pagiging masipag ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng maraming gawain, kundi tungkol din sa paggawa ng mga tamang hakbang na may malinaw na direksyon at layunin. Kung may mga bagay kang matagal nang gustong ayusin o tapusin, ngayon ang tamang pagkakataon upang bigyan ito ng pansin. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon, gaano man kaliit, ay may dalang malaking epekto sa iyong hinaharap. Ang pagiging organisado ay hindi lamang tungkol sa pisikal na espasyo, kundi pati na rin sa iyong isipan at damdamin. Maaari mong maramdaman na ang iyong puso at isip ay tila puno ng magulong mga kaisipan, ngunit tandaan na may kapangyarihan kang gawing malinaw ang lahat. Ano ang mga bagay na nagdadala sa iyo ng labis na pag-aalala? Ano ang mga bagay na nagpapagaan ng iyong pakiramdam? Sa pamamagitan ng pagharap sa iyong mga damdamin ng may katapatan, mas madali mong matutukoy kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Sa isang mundo kung saan napakaraming distraksyon, mahalaga ang magkaroon ng kalinawan sa isipan upang makagawa ng matalinong mga desisyon. Ang pag-aalaga sa iyong mental at emosyonal na kalusugan ay kasing halaga ng pag-aalaga sa iyong pisikal na katawan. Kung nakakaramdam ka ng pagkalito o labis na pag-aalala, subukang bumalik sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kapanatagan. Maaaring ito ay isang tahimik na sandali ng pagninilay, pakikinig sa musika, o pakikipag-usap sa isang taong malapit sa iyo. Ang pagiging organisado ay hindi lamang tungkol sa pagsasaayos ng mga gamit, kundi pati na rin sa pagsasaayos ng iyong isip at damdamin upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay asul at berde. Ang asul ay sumisimbolo ng kalmado at malinaw na pag-iisip, habang ang berde ay nagdadala ng balanse at kasaganaan. Upang mas mapalakas ang positibong enerhiya ngayong araw, subukan mong magsuot ng damit o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay. Maaari ka ring maglagay ng berdeng halaman sa iyong tahanan o maglaan ng oras upang lumabas at huminga ng sariwang hangin. Ang mga kulay na ito ay hindi lamang nagdadala ng swerte, kundi may positibong epekto rin sa iyong emosyonal na kalagayan. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 11 at 26. Ang 5 bilang ay kumakatawan sa kalayaan at kakayahang umangkop. Ang 11 ay sumasalamin sa espiritual na paggising at intuisyon, at ang 26 ay nagpapahiwatig ng tagumpay at kasaganahan. Maaari mong pagnilayan ang kahulugan ng mga numerong ito sa iyong kasalukuyang sitwasyon at hanapin ang koneksyon nito sa mga nangyayari sa iyong buhay. Ang mga numero ay may malalim na kahulugan, at kung minsan, ito ay nagbibigay ng mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magmuni-muni. Ano ang mga natutunan mo ngayong araw? Ano ang mga bagay na iyong pinahalagahan? Ano ang iyong mga nais baguhin o pagbutihin pa? Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, at bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tanggapin mo ang iyong mga emosyon. Hayaang dumaloy ang mga ito ng malaya, at huwag matakot na ipahayag ang iyong sarili. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagtatago ng iyong damdamin, kundi sa kakayahang harapin at yakapin ang mga ito ng may katatagan. Ano man ang dumating sa iyong landas, tandaan mong may kakayahan kang lampasan ito. Sa pagsapit ng bagong araw, bitbitin mo ang mga aral na natutunan mo ngayon. Huwag kang matakot sa pagbabago, sapagkat ito ang nagbibigay daan sa paglago. Yakapin ang bawat pagkakataon upang matuto, upang umunlad, at upang mahalin ang iyong sarili ng lubusan.
Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo